Okay, good morning mga kapatid. Muli sa ating daily devotion, tayo po ay tutungo sa aklat ng Timoteo, sa 1 Timothy verse 12, 4 verse 12. At ngayon po ay ngayong araw na ito, Monday, June 16, 2025, ay pamagatan po natin itong Faith Beyond Age, what it means to set the example. At sa ating pambungad at sa ating panimula, hayaan natin na basahin natin ang talatang ito at simulan po natin sa isang panalangin. At tayo po ay muling sasamahan ng aking partner para simulan ang ating pag-aaral sa talatang ito. God's morning mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataong mapag-aralan muli ang ating salita. Tayo po ay dadako sa 1 Timothy 4:12. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming maririnig ngayong araw na ito. Nawa maging gabay ito sa aming mga paglalakbay, sa mga susunod na araw, Panginoon, sa aming mga tatahakin. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo po kami gabayan, bigyan ng kalakasan ng katawan upang mapaglabanan ang anumang darating na hamon sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, ang mga taong nakakarinig ng iyong mga salita na nagdadanas ng sakit, nang hindi tama ang kanilang katawan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan ng katawan upang mapaglabanan ang lahat ng kanilang dinaramdam sa kanilang katawan. Lalo na po si Kuya Chris, si Chakinay, at sa mga nakakarinig na iyong salita na naghihirap sa kanilang sitwasyon ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming mga gagawin ngayong mga araw na ito. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang napakagandang talata, isang paalala ng ating paglilingkod, sabi nga, faith beyond age, what it means to be set example. At ang ating sa mundo natin ngayon, mahirap maging tunay na halimbawa. At madalas ang mga nakikita natin ay kabaligtaran ng mga itinuturo ng Biblia, na sabi nga, pero ang talatang ito na ating binasa ay nagbibigay sa atin ng malinaw na gabay, kung paano tayo maging isang liwanag sa gitna ng kadilimang ng mundong ito. Sama-sama nating tuklasin ang kahalagahan ng pagiging halimbawa sa ating mga salita, gawa at ating pamumuhay, at kung paano natin ito maisabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nga po doon sa binasang talata, huwag mong hayaang hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Malimit, yan ang naririnig natin. Bata ka pa hindi mo pa mauunawaan, yung kung ano ang mundong ito, At isang paalala dito ni Apostol Pablo ayon sa kanyang apprentice na si Timoteo, na pagbibigay ng encouragement, kung paano tayo mamuhay ng naayon, hindi lang sa kabataan natin o sa katandaan natin o anumang edad meron tayo. Napakahalaga po na ang ating basihan ay ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa ating mga talento, sa ating mga gifts, upang ito ay makita ang bunga ng banal na Espiritu na nagpapatungkol sa pagbibigay ng Diyos ng mga gifts sa atin. Yan po ay
napag-aralan namin last Sunday about the 9 gifts and the 9 fruits, no, na kinakailangan makita, at makikita lamang ang bunga ng Espiritong ito sa ating buhay kung alam natin ang mga gifts na ating pinagkaloob sa atin ating Panginoon Diyos. At kabilang dito ang bahaging ito na nagpapatungkol sa atin kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. Sabi nga doon, wag nating hayaang hamakin ninuman dahil sa ating kabataan o ating edad. Talatang ito ay hindi nagsasabing ang kabataan ay isang hadlang sa pagiging epektibong Kristiyano, no? Sa katunayan, tinutukoy nito ang isang maling pag-iisip na ang karanasan lamang ang sukatan ng kabataan o kahusayan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao sa lahat ng edad para sa kanyang mga layunin. No, ano pa man ang edad mo, no, pwede kang magamit ng Panginoon Diyos. No, sabi nga yung pagpapagamit natin sa Panginoon Diyos ay isang pribilehiyo upang ma-exercise natin at ang kaloob ng ating Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng ilaw o pagiging ilaw at asin natin o pagiging example natin, set example natin sa mundong ito. Ang pagiging bata ay hindi dahilan para hindi maging mabisa sa pagbabahagi ng pananampalataya at pagiging halimbawa sa iba. Doon sa sumunod na talata, sinabi doon, sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Ito ang pangunahing punto ng talata. No, ay hindi sapat ang maging Kristiyano lamang. No, kailangan din nating maging halimbawa. No, sabi nga sa atin ng ating Panginoon Kristo doon sa Matthew 5:13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano na kaya ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao? 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. 15. Wala di namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip ilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Amen. 16 pa pala. 16. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Hindi sapat na sabi nga na sabihin natin Kristiyano lang tayo. No, parang sinabing pakilala kang Kristiyano ka pero hindi naman nakikita, no. Sabi nga anong silbi ng iyong pagiging Kristiyano? Nahalintulad doon o ginawang analogy ng ating Panginoong Kristo ang pagiging asin, pagiging ilaw, no. Anong silbi na ikaw ay Kristiyano kung wala na naman lasa o hindi naman nagiging effective na yung iyong mga salita o yung gawa, pagkilos, no? Ganun din ang pagiging ilaw. Sabi nga sabi natin nang magkaroon po tayo ng impluwensya sa mundong ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at mabubuting buhay, no? Ang ating pananampalataya ay hindi dapat na nakakulong sa sabi nating sa loob ng ating tahanan o ng ating church, no? Kailangan itong lumiwanag sa labas ng mundong ito at maging halimbawa sa iba. Ang alat at liwanag ay sumisimbolo sa impluwensya at pagbabago na dapat nating dalhin sa mundong ito. May alat pa ba ang ating mga salita, ating mga gawa? May parang effect ba? Parang gano'n. Di ba yung lasa, yung asin, pag nilagay natin sa pagkain, no, sumasarap. No? Nagkakaroon ito ng kakaibang, sabi nga ay lasa. No? At ang liwanag naman, tinutukoy dito, ay sabi nga ay nagiging isang gabay natin. Nagiging tanglaw natin. Ang buhay ba natin ay nagiging gabay kung paano tayo sundan ng mga taong hindi pa mananampalataya, kung paano tayo maging daluyan
ng pagpapala ng Panginoon. Doon sa sumunod na talata, sinabi rin doon, sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Mga kapatid, dito sa sumunod na talata na ating pinag-aaralan ngayon, tayo po binibigyan ng pagdiriin, no, sa 5 mahalagang aspeto ng buhay ng tunay na Kristiyano. Ano, yung pag-uugali, pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Napakalaga po niyan, dahil nga sa buhay na binago ng ating Panginoon Diyos, ito po ay sumasalamin sa pagiging isang tunay na Kristiyano. Kasi ito ay ang patutuo ng buhay natin. Dapat nating tiyakin ang ating mga salita ay nagpapakita ng paggalang, katotohanan, at pag-ibig. Sabi nga sa atin doon sa talata ng 1 Peter 2 verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanilang paghuhukom. Amen. Maaring ang mundong ito hindi naiintindihan ang pagbabago, pananampalataya sa iyo. Subalit hayaan mo na baguhin sila ng naaayon doon sa mabuting gawa na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sabi nga, nagagawa natin ang mabuti, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Kung paano niya tayo binago, yan ngayon ang sumasalamin. No? Sabi nga, paano tayo nagiging effective Christian? Kasi nga, nagiging ilaw at asin tayo ng mundo. Nagiging effective Christian tayo kasi nakikita sa atin yung pagbabago, lalo na yung mga taong nakakakilala sa atin. Na dati hindi naman tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Na dati, ang sungit natin. Dati, ano pa man yung mga masasamang ugali na meron tayo. Ito ang nagbabago sa mundong ito. Dahil sabi nga, ang ating mga gawa ay dapat makapagpatotoo sa ating pananampalataya. Dapat maging living testament tayo o ano yung ating nakikita yung buhay natin. Hindi sapat ang pagsasabing Kristiyano tayo. No? Ang dami nagsasabing Kristiyano pero hindi naman tinatayuan ang pagiging Kristiyano. No? Nakatuon lamang doon sa mga financial blessing, na may pakikita na kung minsan ay Kristiyano ako, tinan mo ako, nagito ang buhay ko. Hindi po tama yon, no? Dahil ito ay nagbibigay sa isang idolatria na dapat i-idol mo ang taong yon. Tandaan po natin, ano mang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos, gamitin natin sa kanyang kalwalatian, hindi sa pagyayabang. No? Kailangan po nating sa ipakita ito sa pamamagitan ng ating mga kilos at pag-uugali. No? Ang ating pag-uugali ay dapat na nagpapakita ng integridad, kababaang loob, at pagpapakumbaba. Sabi nga sa Titus 2 verse 7, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting pag-uugali at maging tapat ka at magalang at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Amen. Dapat nating ipakita ang ating pananampalataya hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang ating buhay ay dapat maging isang patunay ng ating pananampalataya. No? Sabi nga, it's a self-explanatory. Hindi natin kailangang sabihin ng mga bagay. Kristiyano ako. No? Sabi nga, nakikita yan sa bunga. No? Sa bunga na kung saan na tinanggap natin yung gift, no? Yung regalo ng Diyos, which is yung wisdom, knowledge, maaaring prophecy, pagtulong sa kapwa. No? Doon tayo nagre-react o doon tayo nagiging effective Christian. Doon sa gifts na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, yung 9 gifts na yan, at doon sa ating bunga. Sabi nga, kung ating tinanggap ang kaloob na yan at naintindihan natin na yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, makikita natin, mamumunga yan ng kusa. No? Yan na yung pag-ibig, kindness, gentleness, joy, faithfulness, no? Patience, no? Andiyan na po lahat yan. Ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa ay dapat na nakikita sa ating mga kilos, gawa at pananalita. Ang ating pananampalataya ay dapat na matibay at hindi natitinag. At ang ating pamumuhay ay dapat na malinis at walang dungis. Sabi nga sa atin ng Ephesians 4 verse 29.
Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang mapakinabangan ng mga nakakarinig. Amen. No? Kung ang ating pananalita ay hindi man mapapakinabangan, ay wag na lang. No? Pero kung ito ay makakapakinabang, no? Sabihin natin. No? Sabi nga, hindi lang yan puro magagandang salita. No? At hindi rin naman yan mura. No? Sabi nga, dapat ito ay magbibigay ng lesson o pagbabago sa ating kapwa. No? Dapat nating gamitin ating mga salita upang magpatibay, hindi upang manakit o manira. No? Ang paggalang, katotohanan at pag-ibig ay dapat nababanaag sa bawat salita na ating binibigkas. Ang pagsasalita ng mga salitang nakapagpapatibay ay mahalaga para sa pagpapalakas ng ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Sabi nga rin sa atin ng Colossians 4 verse 6, Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Amen. No. Sabi nga, dapat nating piliin ang mga salitang nagpapakita ng paggalang at pag-unawa. Kahit na sa mga taong hindi naniniwala sa ating pananampalataya. No, ito ay isang paraan ng pagbabahagi ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga salita. No, sabi nga rin sa atin ng Proverbs 15 verse 1, sabi ho dito ng talatang ito ay, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng galit, ngunit ang tugon marahas, puot ay hindi nawawaglit. Kita natin, di ba, meron tayo mga minsan nakakausap na masyadong defensive o yung parang masyadong aggressive ang pananalita. No? Nakitang-kita mo yung emosyon, kitang-kita mo yung maaaring yan ay pain, fear, anger, no? Jealousy, whatsoever sa mga taong ito. No? Sabi nga, ang mga matatalas na salita ay maaaring magdulot ng hidwaan, samantalang ang mahinahong mga salita ay nagdudulot ng kapayapaan at pagkaunawaan. Ang pag-ibig at paggalang ay dapat na maging gabay sa ating pakikipag-usap. Sabi nga, napakagandang proseso nito sa ating buhay na dapat kung paano tayo mangusap, tumugon, ano? Sabi nga, minsan siguro walang maglulukong mister, no? Biro lamang po, no? Vice versa po 'yan, na sabi nga kung makikita natin ang yung pagiging mahinahon sa pagsasalita, no? Siguro ay masasabi lang po natin, pasintabi po sa ating mga kananayan, which is napakabuti po ng ating mga nanay, ating asawa, ano ho, ang kaya lang natin nasabi ang mga ganon, no? Kasi nga natural na talagang ang mga misis daw ay talagang nagiging likas na mataray, no, sa loob ng pamamahay, ano ho. Ito po ay nagpapaalala rin sa atin na kung tayo ay merong kahinahunan sa ating pagsasalita, no, ito ay magdudulot ng kapayapaan, dahil sabi nga doon sa talatang binasa natin, ang matalas sa salita ay maaaring magdulot ng hidwaan, samantalang ang mahinahong salita ay nagdudulot ng kapayapaan at pagkaunawa, no, o yung pag-uunawaan, no. Ang pag-ibig at paggalang ay dapat na maging gabay sa ating pakikipag-usap. Kaya nga, sino man yung ating kausap, no, ano pa man yung ating kausap, pilitin natin maging mahinahon, no, at maging sabi nga, maging selective tayo doon sa mga salita na ating bibitawan, no. Ito po ay nagbibigay sa atin ng ilang biblical principle sa ating pag-aaral na ito. Una ay ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pagiging halimbawa ay ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang direktang konektado sa ating pamumuhay. Ayon sa kanyang mga turo,
Sabi nga, siya ang ating huwaran o yung role model natin. Gawin nating modelo ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, hindi yung modelo ang ating sarili. No? Yung tularan mo ko, hindi po ganoon. Dapat ang model natin ay si Kristo. No? Si Kristo ang modelo ng lahat. Kaya nga pagka nakikita sa atin ang mabuting gawa, lagi nating ituro sa ating Panginoong Jesucristo. So all by the grace of God, purihin ang ating Panginoon Diyos at yun po ating gawing model. No? Hindi tayo. Sabi nga, ang anumang gawa natin ay just like a filter rags. No? Balit kung ito ay maitutuon natin, no? Which is yun naman po talaga ang katotohanan na nagagawa natin ng mga bagay dahil sa pagiging modelo ni Kristo sa ating buhay o yung pagiging role model ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Ikalawa, pagpapakita ng bunga ng Espiritu. Nabanggit na rin natin dito kanina, no, na tayo ay mayroong gifts na binibigyan ng Panginoon. Wisdom, knowledge, andyan ang prophecy, prophetic, masasabi natin. Lahat ng yan magagamit natin. Yung mga bagay na kalimitan na ating ginagawa. Knowledge, discernment, makikita natin po yan. No? At ito ay nagbubunga. Sabi nga po, pag ginagamit natin yung 9 gifts na yan, ito ay magbubunga ng pag-ibig, no? Peace, gentleness, kindness, no? Truthfulness, yan po magiging bunga ng gifts na yan. At ang mga nabanggit na aspetong ito, no? Ito po yung ating pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay, ay mga bunga ng Espiritu. Sabi nga po, yan ang nagiging salamin ng mundong ito. Yan ang nagiging salamin ng mga tao sa mundong ito na wala pang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Maaring nakikita yan ating mga kamag-anak, kapatid, kapitbahay, at mga taong ito o ng ating mga kliyente, ating mga trabahador. No? Yan ang sumasalamin. Ito po ay mga bunga ng Espiritu na nagpapakita ng pagbabago sa ating buhay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, kung gusto nating mabago ang buhay natin, sabi nga, it will start dapat sa atin. No? Sabi, hindi natin kailangan mabago ang buhay natin dahil nagbago ang nasa paligid natin. No. It's another way around na dapat natin tingnan. No? Ang pagbabago ay magmumula po sa atin. No? So, yan po yung ikatlo natin, yung pagiging mabungang lingkod. No? Paano ba nga ba tayo nagiging mabunga? Hindi dahil sa kung ano ang narating natin, no? Na mga yaman ng material ng mundong ito, kundi ayon sa ating paglilingkod na ginagawa ng Panginoon. Ito po ang siyang nagbibigay sa atin ng bunga ng Espiritu, ang pagiging mabuting lingkod. Ang bawat sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay mga bunga, sabi nga, mga mabubungang lingkod. No? Ibig sabihin, kung pinipili mo ng sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, gamitin ang buhay mo sa ating Panginoong Jesucristo, namumunga ka na. Ito po ay nagdadala ng positibong impluwensya sa mga nakapaligid sa atin. Maaring meron kang gift to invite, no? For example, nahirapan ka magsalita pero gustong-gusto mo mag-Bible study, no? Kung nahihirapan ka, lapit ka, Pastor, baka pwedeng mag-Bible study ka sa amin. Meron po kaming grupo via online, ganito po ang ginawa. Ito po yung aming grupo. Sige, no? Kasi maaring ikaw ang tagapagdala, no? Sabi nga, bawat gifts na meron tayo, maaring hindi mo pa kaya magsalita, no? Pero gagamitin ng Panginoon Diyos para magsalita sa iyo. O maaring merong gamiting kamay, paa, no, tenga, bibig ang Diyos sa bawat paglilingkod na meron tayo. Kahit na yun ay sa trabaho natin, kahit yan ay sa ating pag-aaral, saan man lugar na pwedeng magamit ang ating buhay na ito. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang talatang ito ay isang hamon para sa ating mga Kristiyano sa lahat ng anumang edad meron tayo. No? At lalo na sa mga kabataan. Dito po hinikaya tayo na huwag hayaan ang ating edad ang magdikta ng ating kakayahan sa paglilingkod sa Diyos. Sa halip, dapat nating gamitin ang ating mga talento at kakayahan upang maging mga mabubuting halimbawa sa ibang tao at ipahayag ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos sa mundong ito. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi limitado sa edad. Ito ay isang pamumuhay na nagmumula sa ating puso. Nagmumula
sa ating pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kapatid, nais kong ibigay naman ang bahaging ito sa aking partner at upang magbigay siya ng kanyang self-reflection. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong ating napag-aralan ngayong araw na ito, na kahit tayo yung mga bata or kahit yung mga bata na nakakarinig ng magandang salita ay pwede nilang i-correct ang mga nakakatanda sa kanila. Sapagkat kung tayo ay magiging mahinahon sa pag-correct nito, tayo ay kalulugdan ng ating Panginoon. At saka ang pagiging mahinahon po ay kagaya ng nasabi dito kanina, kung ikaw ay hindi mahinahon, ikaw ay magkakaroon lagi ng mga kagalit. Kaya napaka-importante po na maging mahinahon kahit na ikaw ay nasa sitwasyon na galit, huwag kang magsalita muna. Sapagkat ang pagsasalita ng masama ay mas nakakasakit compare doon sa nanampal ka, nanuntok ka. Kasi yung physical na sakit na matatanggap mo, madali yung mawala, yung mga pasa. Pero yung salita na binitawan mo na nakasakit ng damdamin sa iyong kapwa ay kahit taon na ang bilangin ay naandoon pa din. Hindi pa rin mawawala. Kaya maging mahinahon po tayo sa paggamit ng ating mga salita sapagkat nakakasakit po ito, nakakamatay, na baka sa halip na maangat natin ang isang tao ay lalo nating maibaba sa sitwasyon nila. Kaya maging mahinahon po tayo at piliin natin ang mga salita na ating bibitawan. Patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. Kung tayo ay nasa sitwasyon na galit, tayo po ay manalangin muna sa Panginoon at mabigyan tayo ng espiritu ng kahinahunan at kung paano mga tamang salita ang bibitawan natin, ibibigay natin sa taong yun at nandun tayo sa sitwasyon na gano'n. So, yun po, kung yung ano man po yung mga hindi natin, yung mga pagkakamali natin noong nakaraan, kung tayo ay yung nagger, nabanggit po dito kanina na ang mga nanay daw po ay mga nagger sa kanyang mga asawa. At kaya daw po nagkakaroon ng other yung iba, hindi po yun Ilan lang naman sa doon. Katanggap-tanggap. Kasi kaya naman po nagsasalita ang mga nanay sa loob ng tahanan, may nakikitang mali. Kasi hindi naman po yan magsasalita kung walang nakikitang mali. Vice versa naman po yan. Tatay, nanay. Ganun din ang mga anak. Nagsasalita din po ang mga anak ng kanilang saloobin kung ating hahayaan. Kung i-involve natin ang ating mga anak na sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon, pwede po na tayong matuto sa mga batang ito. Sa mga anak na magsasabi sa atin ng mga tama at mali. Minsan po kasi tayong matatanda, nagiging bata din mag-isip. Mag-iisip tayo ng akala mo bata. Pero yung mga bata, mga anak natin, kung makapag-isip sila, parang matatanda. So, parang minsan nagkakaroon ng mas magandang mag-isip pa yung bata kaysa sa atin. So, tayo natututo tayo sa mga sinasabi ng bata. So, yun po, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon sapagkat kung tayo nasa presensya ng ating Panginoon, yung mga binibitawan nating salita at ipinapanalangin natin sa Panginoon ay magiging maganda. Magiging kaaya-aya sa nasa paligid natin at hindi tayo maliligaw kung ano man ang ating mga sasabihin. Pag-ingat po tayong lahat. God bless po. Okay. Okay, so ngayon naman ay ating pong tunguhan ang ating mga partner online. Pinangunahan po tayo ni Pastora Pe, no? Diyan. Batiin na rin natin ang buong angkan ni Pastora Pe, no? Ang angkan ng Andal at Artillaga. Kasama rin natin si Ate Cindy Mercado. At batiin na rin natin ang buong angkan. At meron tayong isang katatayan
Kuya George Pios, Happy Father's Day. Kuya George Pios, at batiin na rin natin ang buong angkan ni Kuya George Pios dyan sa Bacolod, no? At syempre ang ati Didi, no? Ati Judith Brigole, ang aking pinsan dyan sa Cotabato. At batiin na rin natin ang buong angkan. Happy Father's Day dyan kay Tata at kay Jude, no? At yan, at sa lahat yan, sa lahat ng ating mga katatayan dyan. Ayan, sama rin natin si Naywini Patuan, at batiin na rin natin ang buong angkan ng Dalangin at Patual family. Yan, good morning po. Ayan, pagbati rin natin sa Nonoso family, at batiin na rin natin mga katatayan dyan, no? Ayan, si Ate Marta at ang Kuya Chris, siyempre. Happy Father's Day, Kuya Chris. Miss ka na namin. Pagaling ka, pagaling. Ayan. At dito rin si ayan, at si kasama rin po natin si Nay Edna Rosena ng Liliw, Laguna. Ayan, good morning po. At siyempre kasama rin natin si Abigail Daw, no? Yan, ng USA. Na magaling si Mamang, at least nakalabas na ng ospital. Praise God. Yan, kasama natin. Yan, Kuya Chris, no? At si Sister Maripe Patual, no? Na nasa sa Dubai o Qatar. O, yan. Yan. Yan, okay. Praise God. That's all, mga kapatid, ang ating mga kasama ngayon. At ngayon naman tayo po ay sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ang manaming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong pagtuturo ayon sa aral, Panginoon, ng Faith Beyond Age, no? What it means to set the example. Napaka gandang aral po nito. At ito po ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan. Mahirap man gawin, Panginoon, ang bahaging ito, pero ikaw po ang aming kalakasan. At ang bawat salita na aming, Panginoon, na pag-aaralan ay nagbibigay po ito ng kapangyarihan sa aming buhay upang kami ay mabago. Narito po kami, Panginoon. Nais po namin isuko ang aming buhay at upang kami ay baguhin, Panginoon, ng iyong salita ayon sa iyong kalooban. Tuloy din namin idinadalangin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Si Nanay Lina, Panginoon, patungkol sa kanyang mga operasyon sa kanyang mata. O Lord, ganun din ang Kuya Chris, ang Chakinay, O Lord, na patuloy, Panginoon, na nasa ospital. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang iyong probisyon, ang iyong paggabay, Panginoon, sa pamilyang ito. At kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos ng kagalingan, at ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Again, O God, sa lahat ng ito, sa aming lahat ng mga nakasama, patuloy po namin idinadalangin ang iyong patuloy na pagpapala sa aming isipan, sa aming buhay. Nawa ito ay mapalitan mo, Panginoon, ng pagkaunawa sa iyong salita at pagkakaroon ng bagong buhay na naaayon sa pagsunod namin sa aming Panginoong Jesucristo. Muli, Panginoon, sa lahat ng ito, ikaw pong aming pinupuri at pinasasalamatan. Patuloy ka maghari sa buhay ng bawat isa. Again, O God, we thank you and we praise you, and this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, mga kapatid, mamaya nga po pala, meron ulit kaming Bible study. Kami ay nasa 1 Thessalonians chapter 4 na, no? O, yun. 2 Thessalonians na, no? Okay, so kung nais po ninyo mag-join sa amin, ay PM lang po kayo at you are all welcome, no? Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, God bless everyone.